Hello, magandang araw sa inyo lahat. Magandang gabi. So, re-react natin itong video ni Kuya Red. Itong Part 2, Exploring Abandoned Gymnasium. Pinaglalaroan kami. So, Part 2. Panoorin na natin mga kababayan ko. Ha? Ganda nitong class. Wow! Para may naglalakad din dyan. Ano? Yan mga Hoy! idol. So si Idol Donski, Bakit kinat? ang sabi niya, split up kami. Doon na muna siya pumunta sa kabila na hindi pa niya napuntahan banda ron. Yung si mga kababayan ko. May sasabihin lang ako ano. Ito si Donski, binigyan na siya ng REM pad, ng music box, etc. Hindi niya na ginagamit. No? Hindi niya na ginagamit kasi nga hassle gamitin yung mga legit na device eh. Paano sa kanya kasi hassle yon. Unang-una, kailangan niya kailangan niya mag-find ng way kung paano niya may exploit. So, ang ending, balik sila sa dating gawain nilang ganyan. Diba? Nakakaano lang, nakakahinayang lang yung effort na binigay nila Sir Shaman Tope at ni Flashlight Manila. Parang hindi pinapahalagahan, no? Parang pambihira. Bibihira yung mga tao na nagtitiwala sa'yo ng ganun at naniniwala sa'yo tapos if-fail mo lang. Diba? Ano ba talaga ang gusto nitong mga to? Kumita lang talaga, yun talaga. Kasi dapat yung mga ganung bagay na ibibigay yun sa may mga passion katulad nito, no? Yung mga totoong ghost hunter talaga. No? Kahit na mababa ang kahit wala pang 1,000 yung subscribers. Kung talagang nag-ghost hunting, worth it na pagbigyan ng mga equipment na yun eh. Di katulad nitong mga to, ginagamit lang sa panloloko. Mahiya ka naman, Sir Donski, no? Yung hindi naman kasi biro yung pag-reverse engineer ni Sir Lance doon sa REM pad. Tsaka doon sa mga syempre siguro ako wala naman sinasabi sa akin si Sir Lance, pero feeling ko naman nakaka-bad trip yun para sa kanya. Para mong sinampal-sampal yung yung taong nag-sacrifice sa iyo eh. Ako na yung manunumbat sa iyo para kay Sir Lance. Diba? Siyempre mabait yung tao. Ayaw niya na lang siguro may masabi sa iyo, pero men, ano ba talaga nangyayari sa buhay mo? Bagay, buhay mo yan pero nasayang yung effort ng ibang tao na ginagawa sa iyo eh. Nakakapanghinayang. Dapat napunta sa mga dapat mabigyan yun. Diba? Ako, hindi sa akin yun dahil hindi naman ako ghost hunter. Ilang beses lang ako nag-explore. Mabubulok lang sa akin yung mga ganong gamit. Diba? Pero yung mga full-time ghost hunters dyan, diba? Sino-sino ba yung mga dyan? Yung mga ghost hunters talaga na dapat magkaroon ng ganong bagay? Madami. Diba? Or yung mga taga Mindanao din na gusto ng magbagong buhay. Yung katulad ni nakikita ko naman si Samal Shadow Hunter. 'Di ba? Sino pa ba yung mga Madami. Sila Sir Gary. Pero yung ganito men, pera na lang ang nag-motivate dito para maging ghost hunter eh. Yung tutuusin lang kahit educational purpose,
Kasi wag mong ipipilit na, no, kasi kadalasan ginagawa niyan, pinipilit na na-entertain. Paano yung mga katulad nyo na ang habol matuto sa larangan ng paranormal? Ako, isa na ako doon, ano? Kaya nga, pangunahin ako na nagiging critic nito Kasi, kahit pa paano, hindi naman ako expert sa paranormal, kahit pa paano, taon na rin na may nababasa ako tungkol sa ganyang bagay. Isa rin yun sa mga sa mga hilig ko din. Kaya lang, sa dinami-dami ko ng programs na napanood, documentaries, kadalasan kontra na yung sinasabi nitong mga to Di ba? Kaya doon nagkakaroon ng ng katanungan. Hindi yung basta-basta iniisip nyo kasi, katulad ng mga bobo, iniisip. Nagrereklamo. Di ba? Kaya nagrereklamo, ibig sabihin may fault. Bakit ka magrereklamo sa isang bagay na wala namang problema? Di ba? Kung halimbawa yung nirereklamo ko ay sa tingin nyo hindi naman karapat dapat, then sabihin nyo sa akin, ano ba yung nireklamo ko? Na linawin nyo. Actually, pag may nilabas ka sa publiko at natanong ka, hindi masama yun Diba? Pinakita mo sa amin yan Responsibility mo yan na ipaliwanag. Pag hindi namin naintindihan yung ginawa mo dyan, responsibility nyo yun. Ang gusto kasi mangyari na itong mga to, may ipalabas sila na bahala na kayo. Diba? Huwag nyo na akong tanongin, basta pinalabas ko na sa inyo yun. Paano yun, man? Diba? Tapos yung pangangatwiran ni Kuya Red na, panoorin nyo. Kung tingin yung peke, edi peke. Kung tingin yung totoo, edi totoo. Pambihira. Alam mo sa sarili mo yan Diba? Alam mo sa sarili mo kung peke o hindi, kung totoo yung ginawa mo. Need mo i-defense yan. Diba? Bakit hindi mo maharap? Yun lang naman ang problem Huwag nyo sasabihin na there's no way of knowing na peke itong mga to. Meron, may way. Alam nyo kung confirm na nga na peke itong mga to Ano yung proof ko? Paharapin nyo sa akin yan. Doon ko ilalabas lahat. Maniwala kayo sa akin. Anyway, pagpatuloy na nga natin to. Naipalabas, yung last live ko nga, naipalabas ko na yung isa Sayang yun, alas yun Pero doon sa mga nakapanood nun, sa inyo na lang muna yun. Buti na lang wala naka-screenshot. Kundi, alam mo bang nag-iiyak-iyak sa akin yung nagbigay ng video na yon na, sir, ba't mo pinalabas? Mga nganib ang buhay namin. Sabi ko, sorry men. Hindi ko lang kasi kasi maraming nagre-request, maraming nagsasabi. Sobrang creepy. Diba? Yung mga nakapanood ng live ko nung nakaraan, yung may nag-schedule ng debate, tapos hindi natuloy. Marami na akong kinikwento. Pagpatuloy na nga natin. Ako na lang muna yung aakyat dito. Yan. So mga idol, kung natatandaan nyo, dito nagpakita kanina. Yan. So maganda nito kasi pinairam tayo ng flashlight ni Idol Donsky, Ay, ganda ng flashlight na to. Ganda daw ang flashlight. Flashlight Manila, Beke naman. Yan mga idol. So dito mapapakita ko na talaga sa inyo ng buo. Yan Ingat tayo kasi may butas. Quality talaga yung Hindi, to be fair naman, quality naman talaga yung mga flashlight ni Flashlight Manila. Hindi siya yung bastang nabibili lang sa Shopee na flashlight. Yung maliit na flashlight, nasaan ba yan? Yung binigay sa akin, ang lakas niya. Nagamit ko sa Villa Epipanya. Maliit lang siya pero lakas niya, man. Iba yung, bakal pa. Ang ganda pa nung, Dito na lang sa kabila. Pwede ka bang
Promise. Dito siya sumisilip kanina. Tingin tayo doon sa may Ito, huwag tayong, oh my goodness. Lakas talaga dito. Habang nandun ako mga idol, yung mga sa sinasabi kabila. mo, malakas talaga dito, dyan na dapat pumapasok yung yung gadget. Kahit magdala ka man lang ng EMF meter. Diba? Wag na yung ghost tube. Yung ghost tube kasi Kuya Red, hassle talaga yon. Kasi doon ka na lang nagpo-focus kung anong sasabihin ng ghost tube eh. Diba? Kahit ano lang, simpleng EMF meter lang ang dali mo. Mura lang naman yun. Nakikita ko sa Lazada, 500 lang. Or ano. At least, alam mo ba yung purpose nun? At least yung kiniklaim mo nakakaiba talaga nararamdaman dito. At least nakikita namin, pumapaalo yung EMF meter mo. At totoo nga talaga yung claim niya. Kasi kung halimbawa kung ganyan lang na sinasabi mo lang na kahit sino pwedeng gumawa niyan eh. Yung may nararamdaman ako dito, kakaiba talaga ang nararamdaman. Hindi mo naman kasi yan lang kasi ang ang hindi magagawa ng video mo, yung iparamdam sa amin yung nararamdaman mo diyan. Kaya kahit papaano sana para ma-validate lang yan, may dala-dala kahit EMF meter lang or thermometer. Para pag sinabi mo lumamig, 'di ba? Unang pasok mo doon, may baseline ka, no? Oy, 00 yung reading dito. Tsaka yung temperature dito ay 30 degrees. 'Di ba? So pagpasok mo doon sa loob, pagka biglang bumagsak, yung sinabi mo, putya, lumamig dito tapos nakita namin yung EMF meter mo bumagsak. Naging 20. Legit nga talaga na lumamig doon sa loob. 'Di ba? Para sa amin kasi 'yun eh, yung device na ginagamit eh. Hindi para sa inyo 'yon, para sa aming nanonood 'yun. 'Di ba? Katulad na rin ng mga sinasabing may third eye sila. 'Di ba? May sinasabi lang, may nakikita ako dito, may nakikita. Hindi naman namin kasi power yan eh. Power nyo yan eh. Kaya lang, pagka nasa video na yan, kahit sino pwedeng gumawa na mag-claim na may nakikita ako, di ba? Yun lang ang yun ang role sa amin. Kaya importante may device kayo pagka nag-aano ka niyan. Zoom ko Tapos ito pa ako may pinag-iipunan ako eh. Yung halimbawa, yung wide space na ganyan arena. Kung gusto mo may marinig na boses, mag-invest kayo dito, Kuya Red. Dali lang yata ako. Sobrang zoom ko kagabi. Ito suggestion lang. Mura lang to. Kayang-kaya nyo to. Dali lang. Kasi napapansin ko pagka arena yung or halimbawa open field yung iniimbestigahan mo at gusto mong may marinig talaga, mag-invest kayo sa parabolic microphone. Ito yun, Ito yung ganito. Yan mura lang yan. Wala pa 2,000. O may 1.3k nga lang, makakabili ka na nito eh. Ba't ayaw kailangan mag-login pa sa Shopee. Doon sa Lazada nga. Ito, Lazada. May 1.3 neto, depende sa seller. Ano ba tong yan? Ayan parabolic microphone. May headset ka dyan. Kung saan mo itututok yan, sensitive yan. Ginagamit ng mga ghost hunter sa American. Kaya lang ito, cheap version to eh. Itong parabolic microphone na to eh. Cheap version yan, pero pwede na yan sa natin, sa standard natin. At least kahit papaano, pag may sinasabi, may narinig ako. 'Di ba? Pag tinutok mo yan, sensitive na microphone yan eh. Maganda nga ito gamitin sa indoors, sa bahay-bahay. Para masasagap mo. May headphone na kasama yan. Makakapag-record yan ng 12 seconds na sound. Halimbawa, magtatanong ka sino ka? Sabay ipupull mo yung trigger. Magre-record yan 12 seconds. Then pwede mong i-review kung ano yung
na-record mo doon sa super sensitive na microphone. Ganito dapat ang nire-research nyo, hindi yung sa ghost tube min. 'Di ba? I mean, mga ano tayo mga ghost hunters tayo Kailangan natin mag-invest sa mga ganyang bagay. Hindi yung mag-invest ka sa tablet na ipapakita mo kunyari high-tech ka pero application lang naman ng cellphone yung gamit mo, men. Niloloko mo yung mga tao doon. 'Di ba? Habang nandyan ako kanina, nakita ko siya dito. Saan ba yun? Dito ba? O sa kabila? Basta nandito siya kanina. Huwag tayong dumikit dyan sa edge. Baka mahulog tayo. Yan mga idol. Gusto ko lang ipakita sa inyo gaano kalaki to. Yan o. Grabe, diba? Yan. So, ito, basketball court ito mga idol. Forward na natin doon sa may magpapakita. Naman o. Ang tanong, may magpapakita pa ba Narinig dito? kita. Wala na. Lakas dito. Siguro dito. Duda ko dito nagbigti Saan banda dyan magbibigti? Duda ko mga idol dito nagbigti. Dito galing yung tunog. Ano yung tunog? Na-catch ba sa microphone mo yung tunog? Yung sinabi kay Donsky na parang Isa sa mga signs na para sa akin, no? Hindi ko pa napapanood to, ha? Pero pagpatuloy na natin. hindi ako naniniwala. Pero may tumutunog din dun Kasi yung information, tinanong lang kasi din ni Donsky. Pero hindi pa natin napuntahan yung ilalim. Akyat muna tayo dito sa ibabaw. Bago tayo Wow! umakyat sa May magpapakita kabila. ba? Ayun, nag-wow na. Di- Na-forward ko. What the heck? What the heck pala, akala ko. Dito siya. Dito siya. Paano man nasasabi nandyan, may third eye ba si Kuya Red? At kung may third eye si Kuya Red, ba't nag-hire pa siya ng may third eye doon sa dating video niya? Oh my goodness. Bakit hindi nyo i-utilize si Boy Balod? May third eye yun. Diba? Nagkasama nyo si What Boy Balod the- dyan. Okay lang, walang problema. Wow! Sabi ko na Sabi ko na men Diba? Sabi ko na. Ulitin natin, analyze natin mga men ha. Tandaan nyo, 6 minutes. Ilang minuto siya nandiyan sa lugar na yan. Matagal siya, ilang minuto siya naglagi dyan Diba? So, Ako naniniwala, pero may tumutunog din dun Kasi yung information, tinanong lang kasi din ni Donsky. kaya 'di ba kanina hindi ko pa napapanood to Hindi ko pa napapanood to. Kaya 'di ba pinigilan ko yung bibig ko kanina. Kasi sasabihin ko pero mamaya na lang ako. Baka kasi magkamali ako Pero totoo. Pero hindi pa natin napuntahan yung ilalim. Papaliwanag ko sa inyo. Akyat muna tayo dito sa ibabaw. Bago Ingat bago na ingat si tayo Kuya Red. umakyat Tingnan sa yung bandang kanan kabila. Hindi pa kasi handa. What the heck? Dito siya. Dito. Basta gumanon yung si Kuya Red sa opposite side, meron yan. Basta tinutok ko Kuya Red dyan. Kasi nire-reserve niya lagi yung spot na yun until ready na yung multong magpakita. What the? Okay lang, walang problema. Diba? Wow! Ano yung napansin ko dyan? Tandaan nyo ito, nagsusuri tayo at kumakapa tayo ng pattern ng mga fake ghost hunter Tandaan nyo mga kababayan, ang mga fake ghost hunter, kapag yan ay nag-crab walk na, alam nyo crab walk yung lakad ng alimango,
Yung patagilid na siyang maglakad. Kadalasan gumagawa niyan si Donsky. Bibigyan ko kayo ng example yung white lady sa Valenzuela ni Donsky. Do sa factory. Ganyan din ang ginawa niya bago nagpakita si Maggie the Creepy as white lady. 'Di ba? Tingnan nga natin kung masa-search ko. Ito. Makukuha mo yung pattern ni Donsky kasi dito pa lang do sa Oh my God. Oh my God. 'di ba ito yan prior dyan kasi nagka-crab walk na si Donsky dito. Ano ang rationale ba ng ano ba ang rationale ng pagka-crab walk ni Donsky? Ano ba yung crab walk na yan? 'Di ba? Napansin niyo pag naglalakad ng alimango patagilid. Patagilid maglakad ng alimango. Dito lang siya sa side na to pero naglalakad siya patagilid. Kasi nga yung kung nasaan yung white lady naka-reserve 'yon. Hindi niya muna pwede itutok yung camera kasi nga kailangan niya magkaroon ng dramatic na effect na pagpaling niya, may white lady na siya makikita. Ito yung example niya naobserbahan naman natin yan doon sa aswang niya kagabi. Nag-crab walk din siya doon patagilid din siya maglakad Diba? No. So dito sa factory na to, makikita mo diyan, 'di ba? Maglalakad siya diyan, patagilid din. 'Di ba? Normal ba 'yan? Patagilid maglakad, lakad ng alimango. Kasi nga hindi niya pwedeng itutok yung camera agad. Pag tinutok niya yung camera agad dun sa may bandang pagpapakitaan ng patagilid siya maglakad diyan. Normal ba 'yan, men? Normal ba? Kasi nga hindi niya muna agad pwede itutok yung camera doon. Ngayon, nung nakita niyang okay na yung white lady doon, 'di ba? Wait lang sige, lakad pa tayo ng patagilid. Nakikita niyo patagilid siya maglakad Oh my God. Nung okay na, nandun na yung white lady. 'Di ba? Yan madalas ang pattern ng mga peking ghost hunter. Yung lugar mismo na pinagpapakitaan, iiwasan nila yung camera. Ang pattern naman ni Kuya Red, ganito. Naobserbahan ko ang pattern ni Kuya Red. Ang tagal niya sa isang lugar. Just imagine, from 4 minutes, from 2 minutes, di ba? Dito siya So nag-start. maganda nito. Just sa lugar na yan Pinahiram tayo ng flashlight ni Idol Donsky. Ang gagawin ni Kuya Red dyan, daldal siya ng daldal dyan sa lugar na yan. Hanggang sa makapag-prepare yung white lady. Diba? Paikot-ikot lang siya dyan sa lugar na yan. Hindi siya mag-move on dyan. Hindi siya mag-move on dito sa lugar na to. Kung ano-anong sinisilip niya dyan. Ang sign ni Sir Donsky, nagka-crab walk. Si Kuya Red naman, sa isang lugar, hindi muna siya aalis doon. Pag hindi siya umalis sa isang lugar na napakatagal, ibig sabihin, may magpapakita doon sa lugar. Yun na nga yung sinabi ko kanina wait lang Tapos pinigilan ko yung sarili ko kasi baka mamaya magkamali ako Pero ito na yon. Din dun 'Di ba? Ang tagal-tagal niya diyan kasi nga nagpe-prepare pa yung white lady niya magpakita. Bago tayo umakyat sa kabila. Kuhang-kuha na yung pattern nito mga to. Oh my goodness. What the? Okay lang, walang problema. Diba? Meron na. Wow! Ngayon, yung mga pa-post na yan, pa-zoom na yan, magkakaroon yan ng opportunity na makapag-cut. Ito yung maling ginagawa ng mga peking ghost hunter. 'Di ba? Yang pa-post na yan, why not halimbawa i-continuous mo muna yan. Tapos puntahan mo. Kasi after niya mag-post na yan, 'di ba? Pwede kasi ang mangyari, Oh my God. mawala na yan 'Di ba? Umatras. Susundan ni Kuya Red. Oh, lamig ng hangin. Kuya Red, ang bagal! Bilisan natin! Ibigan tayo, ha? Ay, Diyos ko. Ang bagal, men. Ang bagal.
anong gagawin mo ngayon? Oh Ang my bagal. goodness. O, tingnan mo yung ilalim. Tingnan mo yung ilalim. Siyempre, parang bakod yan eh, What? di ba? Tingnan mo yung ilalim. Tingnan mo yung ilalim. Oh, hindi na, What the heck? Tingnan mo ngayon. Ang haba na ng time, men. Wala na. Wow. Wow. Merong bababaan dun eh. Doon sa kabilang ramp eh. Ang tagal mong mag-inspection sa ilalim, men eh. Tagal mo mag-inspection eh. Oh my God. Wala na to, contaminated na to. Footstep. Nakikita nyo kung paano sinasadya ni Kuya Red na hindi niya makita. Ano pang aasahan natin dun, men? Enough yung time para makatakas yung ano mo eh, yung white lady mo eh. Or yung ano mo eh. Tsaka ito, feeling ko hindi to tao eh. 'Di ba? Hindi to tao. Hindi yan tao. Ano lang yan, buhok lang yan na nakasabit diyan. Na pwedeng hugutin yan pagka parating na si Kuya Red. Binibigyan lang ng time. Kasi walang katawan eh. Yan lang eh. 'Di ba? Oh my God. Wala na ano. Oh, lamig ng hangin. Tapos ang bagal ni Kuya Red, ang bagal. Kaibigan tayo, ha? Ang bagal. Ba't nagpo-post ka pa, men? Enough yung time eh, para makaalis na yun eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang i-discuss natin. Pagpatuloy pa ba natin? Ano pa ba magpapakita dito? Meron pa ba magpapakita dyan? May boses daw. Tingnan natin. Parang may sumasakal sa akin. Oh! What? Bro! Pansin mo yung boses niya, ganun din. May echo din. Bro! Ba't tinatawag mo ng bro yon? Alam mo ba, subconsciously, alam mo ba na mga kasamahan mo yon? Bullshit. Bro! Parang nag-i-echo dito. Sino yung pare na kausap mo? May kasama ka ba dyan? Pare, nag-i-echo dito. Ay, Diyos ko. Aware kasi tayo na hindi lang siya mag-isa nandun sa building. Tarantaduhan tong tong ginagawa na to eh. Anyway, mga kababayan ko, sana maging maligaya kayo diyan sa nareakan natin. Oh, tapos na yung utang ko kasi maraming nagre-request, maraming nagsabi part 2, part 2, part 2. Ito lang. Ayoko na, tinatamad na ako kasi same pattern lang naman to eh. Yung may magpapakita, then ano yung mga tao, ano yung white lady, atras, mawawala. Tsaka napapansin ko yung multo nila, ba't laging buhok ang pinapakitang ganun lagi? Bagong shampoo ba yung buhok no? Na ano? Anyway, mga kababayan ko, bahala na kayo dyan. Maraming salamat po. Bye-bye.